Naalimpungatan si Charlotte nang maramdaman ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Hindi pala nila naisara ang bintana kagabi. Hirap siyang imulat ang mata dahil sa sinag ng araw. Bigla siyang napa-oh nang maramdaman niya ang paggalaw ng kahandaan ni Denver sa loob niya. Itinabing niya ang mata sa sinag ng araw para makita ito. At tila muntik nang mahulog ang puso niya na makita ito. Bakit yata sobrang pogi niya ngayon? Tanong niya sa isipan. Pilyong nakangiti ito sa kanya habang marahan pa rin iginagalaw ang nakabaon nitong alaga sa loob niya. Ganito pala kapag magising sa umaga na mukha niya ang una mong masisilayan. Oo, nakita na niya ito minsang magkatabi sila noon at noong pinagbigyan niya itong matulog siya sa tabi nito. Pero kakaiba ngayon. Hindi kaya dahil ito sa ganap na silang naging isa? Napakaligaya niya ng mga sandaling iyon. Kahit pilyo nga ang ngiti nito, ibang-ibang aura nito para sa kanya. Good morning babe, almusal na tayo. Malambing nitong bati sa kanya. Sabay halik sa kanyang noo. Good morning din. Teka lang ha, magluluto lang ako. Tangka na niyang umahon sa ibabaw nito pero pinigilan siya nito nang yapusin nito ang kanyang bewang. Hala siya, paano kaya ako makakapagluto kung ganyan ayaw mo kong bitawan? Nakangiti niya sabi dito. Iba yata ang gusto kong almusal eh. Hehehe. Naramdaman mo naman si Junjun, di ba? Pilyong sabi nito sa kamarahang. Umarangkada ang kanyang alaga nitong matigas sa loob niya. Natampal tuloy niya ito nang wala sa oras. Ikaw, pasaway ka talaga. Sige na, please. Parang bata naman itong umuungot ng candy. Kaya naman hinayaan na rin niya ito sa kagustuhan nito. At muli ay saksi ang apat na kanto ng silid na iyon sa mainit na pagniig ng dalawa. Hindi lang isa, kundi ilang beses na nagkaisa ang kanilang katawan. Animo walang kasawaan ang mga ito. Bumangon lang sila ng kapwa makaramdam ng gutom. Nang tingnan ni Charlotte ang oras, malapit na palang mag-alauna ng hapon. Nakapailing na lang siya habang naghahanda ng kanilang pagkain. Nag-shower kasi si Denver. Gusto pa nga nito sabay silang dalawang maligo pero hindi na siya pumayag. Siguradong hindi na naman siya titigilan nito. Kaya naisipan na rin niya magluto na lamang kaysa sa sumama pa siya. Saka pakiramdam niya binugbog na ang katawan niya dahil sa first time niya nga at maraming beses pa nilang ginawa. Pakiramdam din niya sa kanyang kasalanan ay namamagana. Naghahalo ang sakit at manhid sa parting iyon. Pero ano nga bang magagawa niya? Nagustuhan din naman niya lahat ng pagniniig nila. Idagdag pa ang paulit-ulit na pagdako nila sa paraiso ng sabay. Naalala niya lahat ng mga pinagagawa nila at hindi niya maiwasang mahiya. Hindi niya alam na may ganun pala siyang side. Iyon bang ang pagiging mainit niya pagdating sa kama? Sa bagay, napakagaling naman kasing magturo ni Denver. Nang matapos siyang magluto, nagpadumali na rin siyang maligo at nang matapos ay sabay na silang kumain. Napakasaya nila habang kumakain. Napakasweet ni Denver sa kanya. Kasi ginagawa siyang bata. Panay subo sa kanya. Sabay na nakawan siya ng halik sa labi. Para na nga silang lalanggami sa sobrang sweet nito. Mga bandang hapon, tumawag si Denver sa kanyang mga magulang. At ipinaalam na may kasama siyang babae. Tuwan-tuwa naman ang mga ito. At sinabing agahan nila ang pagdating dahil magluluto ito ng mga paborito niya. Para sabay-sabay na daw silang mag-dinner. Sumaglit sila ni siya sa boutique na nasa ibaba lang ng building para bumili ng isusuot nito. Hindi naman siya nagkamali ng pagpili ng dress na kulay maroon. Above knee ito yon. Kitang-kita ang makinis at maputi nitong hita. Double off shoulder ang design nito. Nabumagay naman dito dahil labas ang magaganda nitong balikat. May design din na parang X sa harapan nito na umahapit sa bewang nito kaya mababakat ang perpektong hubog ng bewang nito. Bumili na rin ng sandals na gagamitin nito na pampartner sa damit. Mga alas 4 ng hapon na magpasya silang umalis. Kahit papano malayo din ang Tagaytay. Nagpasya ang mga magulang niya na lumipat na sa lugar na ito dahil palaging nadidistino dito ang kanyang papa. Pero ang bahay nila sa Pasay ay nananatiling nandoon. Pinaupahan lang yun ng kanyang mga magulang kaysa naman daw ibenta ng mga ito. Babe, kumusta na ang katawan mo? Masakit pa ba? Nag-aalalang tanong niya sa kasintahan habang nagdadrive. Masakit nga eh. Sana pala uminom ako ng pain reliever.
bago tayo umalis. Pati balakang ko sobrang sakit. Normal ba talaga ito? Nakangiwing sagot niya dito. Oo, normal lang yan kasi ganyan din ang naramdaman ni Marie, yung asawa ng isa kong kaibigan. Natanong kasi sa akin ng kaibigan ko dati nung first time nilang may mangyari. Nagkasakit pa nga daw yung misis niya eh. Gusto niyang batukan ng sarili, mutik pa siyang madulas. Buti na nakaisip agad siya ng palusot. Ah, ganun ba? Nangangatog nga rin mga tuhod ko eh. Pwede ba daan tayo sa pharmacy? Baka kasi mapansin ng mga magulang mo. Nakakahiya, sabi nito. Sige babe, sorry ha. Hindi na kita tinantanan. Hindi ko kasi mapigil ang sarili ko eh. I love you. Hinging pa umanhin niya at ginagap ang isang kamay ko at hinalikan. Ngumiti naman itong si Charlotte. I love you more. Nakangiti nitong sagot at hinalikan siya sa pisngi. Gaya nga ng balak nila ay bumili sila ng pain reliever na may madaan na silang butika. At matapos ang kulang-kulang 2 oras na biyahe, narating din nila ang bahay nito sa Tagaytay. Katulong ang nagbukas ng gate para sa kanila. Natanong naman siya ang kanyang mama at papa na palabas ng main door para salubungin sila. Umiikot siya ng sasakyan para pagbuksan ang pinto si Charlotte. Iho, buti naman. Nakarating. Maxine? Naputo ng sasabihin ng kanyang mama nang mapansin si Charlotte. Gulat na gulat ito, akala mo'y nakakita ng multo. Si Charlotte naman ay napatingin sa kanya na tila nagtatanong. Ma, si... Naputo ng sasabihin ni Denver. Maxine, ikaw nga. Papanong? Bulalas naman ang kanyang papa. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Charlotte sa kanyang mga magulang na tila naguguluhan ito sa reaksyon ng mga ito. Mama, Papa, tayo na po muna sa loob. Medyo napagod po kami sa biyahe ni Charlotte. Masama din po ang pakiramdam niya eh. Sabi niya sa mga ito at suminyas din siya na mag-uusap sila. Ah siya, sige na. Halina kayo sa loob na makapagpahinga kayo. At na makain ng gamot itong si Charlotte po. Matipid na sagot nito. Ay, oo nga pala, Charlotte. Nakangiting sabi ng kanyang mama. Yun lang at sabay-sabay na silang pumasok sa loob ng bahay. Naisip niya ang pagpahingahin saglit si Charlotte sa kanyang kwarto sa taas para makausap niya ng masinsinan ng mga magulang. Sinamahan niya ito doon at sinabayang magpahinga kahit sandali at hinalikan niya ito bago bumaba. Dahil siguro sa sama ng pakiramdam ay nakatulog naman agad si Charlotte. Sa may biranda niya piniling kausapin ng mga magulang. Iho, anong ibig sabihin nito? Paano nabuhay si Maxine? Sino ba talaga si Charlotte, ha? Paano mo siya nakilala? Magkakasunod na tanong ng kanyang mama. Ang kanyang papa naman ay tahimik lamang at naghihintay ng kanyang sagot. Mama, Papa, si Charlotte po at Maxine ay magkaibang tao. Patay na po si Maxine, di ba? At si Charlotte naman po, hindi ko rin po inaasahan ang pagdating niya sa buhay ko. Kahit nung nung makita ko po siya katulad na katulad talaga niya si Maxine. Gulat na gulat din po ako. At palagi kong naalala sa kanya si Maxine. Palagi ko nakikita sa katauhan niya si Maxine. Naging kasambahay ko po siya. At kahit hindi ganun katagal na pinagsamahan namin, nasisigurado kong hindi talaga siya si Maxine. Mahabang paliwanag niya sa mga ito. Ngunit anak, paano naging kamukha siya ni Maxine? Wala talagang pinagkaiba. Kahit saang anggulo mo tingnan. Iisa lamang silang tao. Tila duda pa ring pahayag ng kanyang ama. Hindi ko rin nga po alam, Papa. Imposible naman kasing may kakambal si Maxine. Kasi katulad ng alam nating lahat, anak sa pagkadalaga ni Tita Divina si Maxine. At nag-iisa lamang ito. Pero kapag po kasal na kami ni Charlotte at makikilalang buong angkan nila, susubukan ko pa rin pong alamin ang lahat. Muli niyang paliwanag sa mga ito. Sigurado ka na ba sa desisyon mong yan, anak? Alam namin kung gaano mo kamahal si Maxine. Baka naman kaya mo siya pakakasalan ay dahil sa kamukha niya si Maxine. At nakikita mo siya kay Charlotte. Alam kong maraming beses mo nang hinangad na buhay sana si Maxine. At ito na nga, dapat huwag kang magpadalos-dalos sa iyong desisyon, ha? Baka masaktan ka na sa uli at masaktan mo rin si Charlotte. Paalala ng kanyang mama. Tama ang mama mo, iho. Ayaw namin kasuklaman nyo lang dalawang isa't isa. Mas mabuting kilalanin mo muna siya, hindi yung bilang si Maxine. Segunda naman ang kanyang papa.
Napangiti si Denver. Mahal na mahal talaga siya ng kanyang mga magulang. Kahit alam niya na gustong gusto ng mga ito magkaroon ng apo sa kanya. Kaligayahan pa rin niya ang iniisip ng mga ito. Ayaw ng mga ito magkamali sa kanyang desisyon. Pero nagkakamali ang mga ito. Dahil mahal na mahal niya si Charlotte. At handa siyang pakasalan ito sa lahat ng simbahan. Oo, may pitak pa rin ang puso niya para kay Maxine. Hindi naman yun mawawala. Pero alam niya na ito ang kagustuhan ni Maxine. Ang lumigaya siya. Kaya masaya siya sa kanyang desisyon. Alam niya na nakagabay lamang sa kanya si Maxine. Nagkakamali po kayo, Mama, Papa. Mahal na mahal ko po si Charlotte. At alam ko po, hindi aksidente lamang na makilala ko si Charlotte. Alam ko na si Maxine ang gumawa ng paraan para muli ako maging maligaya. Kaya handa na po ako lumagay sa tahimik. Handa po akong pakasalan siya kahit saan mang simbahan. At handa na rin akong bigyan kayo ng magiging apo. Masayang sabi niya dito. Apo? Apo ba ka mo? Gulat na tanong ng kanyang papa. Anong ibig mo sabihin? Magaling ka na? Panabay na tanong ng mga ito. Natawa talaga siya sa mga ito. Halata na sabik na sila magkaroon ng apo. Kaya ikinuwento niya ang lahat-lahat. Pati ang totoong dahilan kung bakit sila nagkakilala ni Charlotte sa mga ito. Maging ang nangyari sa kanila ni Charlotte ay nabanggit na rin niya. Kaya asahan nyo na po na ilang buwan na lang ay magkakaroon na kayo ng apo na malalaro. Nakangiti niyang pahayag sa mga ito. Wala namang pagsidlan sa tuwa ang mag-asawa. Sa wakas, matutupad na ang kanilang matagal na pinapangarap ang magkaroon ng apo mula sa kanilang uniko iho. Nagising sa mainit na dampi ng kung anong bagay si Charlotte sa kanyang mukha. Nang magmulat siya, nakita niya si Denver pala yon. Hinahalikan siya sa mukha ng marahan habang nakapikit siya. Napangiti naman siya. Hinalikan naman ito ang kanyang labi na tinugon naman niya. Nagulat ito. Akala siguro tulog pa rin siya. Wow, sorry babe ha. Nagising ba kita? Natatawa nitong sabi. Ay hindi ako nagising. Ay mulat na kaya ako. Natatawa din niya sagot dito. Napahagalpak ito ng tawa. Natuwa naman siya sa naging reaksyon nito. Napakasaya sa pakiramdam kapag napapatawa mo ang taong mahal mo. Babe, ang corny mo mag-joke. Hehehe. Tumatawa pa rin sabi nito. Kunway kinurot niya ito sa tagiliran. Hinuli naman ito ang kamay niya at saka dinala sa labi nito at hinalikan. Saka tumitig sa kanya. I love you. Madamdaming pahayag nito sa kanya habang malamlam ang mga matang nakatitig sa kanya. Ewan ba niya? Pero parang 1,000 mga daga yata ang naghahabunan sa dibdib niya ng mga sandaling iyon. Sobrang kinikilig siya sa kinikilos nito. I love you too. Madamdamin ding sagot niya dito. Sobrang saya ng mga sandaling ito para sa kanya. Kahit siguro ulit-ulitin pa nitong sabihin sa kanyang katagang I love you ay hindi niya magsasawang marinig iyon. Salamat babe. Sabi ni mama, baba na raw tayo kasi nakaredy na ang dinner. Tayo na lang ang hinihintay. Malambing na sabi nito. Sige, nakakahiya naman. Unang beses ko pa lang silang makilala, nakatulog agad ako. Ikaw kasi, pinagod mo ako. Okay yun. Saka, ano ba sinasabi mo? Ikaw kaya ang may kasalanan. Ako nga dyan ang pinagod mo eh. Natatawa ang sabi nito. At ako pa talaga ha. Saktan na lang kaya kita. Kunwaring inis niyang sabi dito. Ay, nagtampo na naman agad ang baby ko. I love you na. Joke lang yun. Pinatulog talaga kita para may lakas ka mamaya. Ha ha ha. Pilyong sabi nito. Aba, loko ka ha. Hindi pa nga nawawala ang sakit ng balakang ko tapos hihirit ka na naman. Ikaw talaga? Sabi niya sabay kurot ng pinong-pino sa tagiliran nito. Aray, aray. Okay, hindi na po. Ha ha ha. Kunwaring hiyaw nito. Puro ka talaga kalokohan. Halika na nga. Naghihintay na ang mama at papa mo. Nakakahiya sa kanila. Natatawang sabi niya dito. Okay boss. Pwede bago yan, ito muna. Bigla nitong sinakop ang labi niya. Hindi na siya nakatanggi. Sino ba namang makakatanggi sa ganong klaseng halik? Lalo pat nagiging mapusok na naman ito. Tinugon din niya ito ng paraan ng paghalik nito. Halos kainin na nito ang kanyang buong labi at pinasok nito ang dila sa loob ng kanyang bibig. Kaya naman doon tila nag-eskrimahan ang kanilang mga dila. Pagkuway sinipsip nito ang kanyang mumunting dila.
Napaungol siya sa ginawa nito. Napakasarap. Ani mo may kuryenteng dumadaloy sa buong himaymay ng kanyang laman. Naghahalo ang kanilang mga laway, ngunit hindi nila alintana yun. Lalo pat naririnig niya ang bahagyang pag-ungol ni Denver dahil siya naman ay sumihigop sa dila nito. Hindi niya naisip na gagawin niya ito sa isang lalaki pero ngayon naranasan na niya. Napakasarap pala, lalo pat alam mong nasisiyan ang mahal mo sa ginagawa mo. Muli silang naghalikan, ngunit unang bumitaw si Denver. Babe, kailangan na nating itigil to. Baka tuluyan kong hindi makontrol ang katawan ko eh. Maangkin pa kita ng wala sa oras. Baka mamuti ang mga mata ni na Mama at Papa sa paghihintay sa atin. Medyo humihingal na sabi nito sa kanya, kahit siya ay medyo humihingal din. Sanhi na mga ilang minuto nilang paghahalikan. Ikaw kasi hindi ka na nagsawa sa kakahalik. Kunway naiinis na sabi niya. Bakit nagsasawa ka na ba sa halik ko? Tila nagtatampo nitong tanong. Natawa naman siya. Binigyan niya ito ng mabilisang halik sa labi. Sino may sabing nagsasawa ako sa halik mo? Halos 8 years kong pinangarap na meet ka in person at mahalin ka ng personal. Baka di mo alam, number 1 fan mo yata ako sa internet. At take note, maraming beses na yata kitang nahalikan sa cellphone kapag pinopost ko yung video mo ha. Iba pa yung sa panaginip. Kaya wag mong masabi-sabi dyan na ako ay nagsasawa na. Mababatukan talaga kita, promise. Nakaingos niyang pahayag dito. Wow, talaga babe. Tagal mo na pala akong kilala. Halos hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Opo, at syempre matagal na kitang love no. Manhid ka lang eh. Kung iba-iba siguro matagal ka nang nilayasan. Sobra kaya ang kasungitan mo. Muling sabi niya dito. Niyakap siya nito ng mahigpit. Babe, sorry sa lahat-lahat ng kasungitan ko ha. Hindi ko lang kasi matanggap na gusto na kita noon tapos ang akala ko. Alam mo na yon kasi nga yung trabaho mo na yon yung sinabi mo eh. Hindi nito maituloy ang sasabihin kaya pinatahimik niya ito gamit ang kanyang kamay. Tinakpan niya ang bibig nito. Naiintindihan ko po, kaya tama ng kadramahan. Nakakaya sa magulang mo. Baka kung ano pang isipin nila. Sabi niya dito. Ay oo nga pala. Sige halika na. Yun na lang inakay na siya nito palabas ng kwarto. Naabutan nilang nakahain na sa mesa at sila na lang talaga ang hinihintay. Nakangiting sinalubong sila ng mga ito. Ipinaghila siya ng upuan ni Denver bago ito umupo sa tabi niya. Iha, kumain ka ng kumain ha, huwag kang mahihiya. Para sa inyo talaga ang mga iyan. Nakangiting sabi sa kanya ng mama ni Denver. Salamat po tita. Nakangiti naman niya sagot dito. Inabot ni Denver ang kanin at nilagyan siya sa plato. Kumuha din ito ng dinuguan, sisig at chicken curry at inilagay din sa kanyang plato. Sinenyasan niya itong tama na pero pa-cute pa talaga itong ngumiti lang sa kanya. Kaya tuloy umaapaw na ang kanyang plato. Paano pa niya mauubos yun? Nahihiya naman siyang napatingin sa mga magulang nito. Ngunit pares lang itong nakangiting nakatingin sa kanilang dalawa. Animoy aliw na aliw ito sa kakulitan ng kanilang anak. Nagsimula na silang kumain habang si Denver ay panay ang kwento. Puro lang naman tungkol sa kanila. At syempre siya ang bida. Ngunit napakasaya ng kanyang nararamdaman. Dahil ramdam na ramdam niya kung gaano siya kamahal ni Denver. Laking pasasalamat niya nang makaya niyang ubusin ang lahat ng pagkain sa kanyang plato. Ayaw niya kasi may masabi ang mga magulang nito sa kanya. Pero kahit sobrang sarap na ginawang dessert ng mama ni Denver, hindi na niya talaga kinayang kumain pa nito. Si Denver naman ay magana pa rin kumakain habang kwento pa rin ang kwento at nabanggit pa ang tungkol sa pagigitara niya at pagkanta. Kaya ayan tuloy, nag-request ang papa nitong tumugtog siya ng gitara. Mamaya kapag nasa beranda sila. Nakakaugalian na daw kasi nilang mag-asawa na magtsaa sa beranda. Matapos kumain ng dinner habang nagkukwentuhan kaya ayun para maiba naman daw. Magkantahan na lang daw sila. Nahihiya naman siyang tanggihan ng mga ito kaya pumayag na lang siya. Nang matapos si Denver kumain, gaya na napag-usapan ay nagtungo na nga sila sa beranda. Habang sinabihan naman ng mama nitong kasambahay na gumawa ng tsaa para sa kanila. Si Denver naman ay inutusan nitong kuhain ng gitara na gagamitin niya. Kaya naiwan silang dalawa ni Papa nito sa beranda. Iha, salamat ha dahil nagawa mong ibalik muli ang dating Denver na masayahin. Ngayon lang namin siya nakitang nagkaganyan simula nung trahedyang nangyari sa kanya mahigit 8 taon ang nakakaraan. Salamat dahil nagkakulay ang mundo niya na makilala ka.
Dati, para lamang siyang patay na nabubuhay. Hindi mo siya makitang masaya. Puro paghihirap ng kalooban ang kanya nararanasan araw-araw. Ngayon nakikita ko na ang kislap ng kanyang mga mata. Mahal na mahal ka ng anak ko, iha. Sana na may mahalin mo rin siya ng tapat. Katulad ng pagmamahal niya. Mahabang pahayag ng papa ni Denver. Sa totoo lang, natouch talaga siya sa mga sinabi nito. Napakabuti nito sa anak. At syempre sa kanya rin. Iilan lamang sa mga tatay ang gagawa ng ganito. Ang kausapin at pasalamatan ng kasintahan ng kanilang anak. Walang anuman po, tito. Mahal na mahal ko rin po ang anak nyo. At hindi ko po makakayang mabuhay nang wala siya. Siya lamang po ang una at huling lalaking mamahalin ko. Kaya wag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para mapasaya pa siya sa mga darating na panahon. Nakangiti niya sagot dito. Ay, salamat naman kung ganon, iha. Masaya nitong sabi. Aba, mukhang lumalalim ang pinag-uusapan ng dalawa, ha. Ma, nahuli tayo, ah. Ang daya nila. Pabirong sabi ni Denver na hindi nila napansin na nasa likuran na pala nila pati ang mama nito. Loko ka talagang bata ka. Alam nga namang magtingin na lamang kami dito ng kasintahan mo. Natatawang sabi nito. Joke lang po, papa. Kinuha ko na rin po pala yung isang gitarang nasa bodega para pwede ko rin sabayan si Charlotte sa pagtugtog, sabi ni Denver. Ay, tama yan anak. Nakakamiss na ang boses mo saka ang pagtugtog mo. Masiglang sabi ni mama. Inabot ni Denver ang gitara sa kanya at umupo din sa upuang nasa tabi niya. Pinili ni Charlotte na Love of a Lifetime by Firehouse ang unang kantahin. Tumipa na siya ng intro. At nagsimulang pumailan lang ang malamig na boses ni Charlotte na mag-umpisa na ang unang verse. I guess the time was right for us to say, we take our time and live our lives together day by day. We'll make a wish and send it on a prayer. We know our dreams can all come true with love that we can share. Pakiramdam niya angkop na angkop ang lyrics ng kanta sa kanila ni Denver. Kaya feel na feel niya ang kanta. Si Denver naman ang nakatingin lamang sa kanya habang ang mga magulang nito ay tila namamangha sa maganda niyang boses. With you I never wonder, will you be there for me? With you I never wonder, you're the right one for me. Nagulat siya nang sinabayan siyang maggitara ni Denver pagdating ng chorus at sabay din silang kumanta. Pakiramdam tuloy niya. Muli na naman silang nakarating ni Denver sa kanilang paraisong sila lamang dalawa ang nakakaalam. Nakatingin lang sila sa isa't isa habang bigay na bigay sa pagkanta. Hanggang sa hindi nila namalayan na tapos na pala ang kanta at palakpakan ng mga magulang nito ang nagpabalik sa kanila sa kasalukuyan. Tuwang-tuwa ang mga ito at inulan siya ng mga papuri mula dito. Kesyo bagay na bagay daw silang magkaduwit ni Denver na sobrang ganda at lamig daw ng boses niya. Nahihiya naman siya habang nagpapasalamat sa mga ito. Nakatatlong hiling pa ng kanta ang mga ito bago sila nagpasyang matulog na. Babe, maliligo muna ako ha. Kaya lang, paano to? Wala akong dalang damit, sabi ni Charlotte kay Denver. Marami akong malaking t-shirt dyan sa closet, babe. Yun na lang isuot mo, sagot naman ito. Sige, mauna na ako maligo ha. Kinuha niya ang tuwalya at pumasok na sa banyo na nasa loob lang din ang kwarto nito. Malamig ang tubig na nagmumula sa shower kaya gumamit siya ng heater. Inasaglit lang, tinapat na niyang wala niya saplot na katawan sa shower. Magsisimula na siya magsabon nang bigla siyang nagulat. Bahagya pa siyang napatili nang biglang may dalawang kamay ang sumakop sa malulusog at tayong tayo niyang hinaharap. At ang mapagtanto niya ay si Denver ito. Napingot na ito sa tenga. Babe naman makikisabay lang naman ako maligo. Tila batang nagmamaktol ito. Kasi naman ginugulat mo ko. Okay, basta promise ligo lang ha. Malambing na sabi niya dito. Opo, promise. Pa-cute na sagot nito sa kanya. Natawa na lang siya dito. Itutuloy.